Muli po natin siya makakasama sa end ng programa, but at this point, makakasama po natin ang isang taong sinubok ang pananampalataya sa Panginoon. Live via StreamYard, naku, na-miss ko na to, si Dr. Donald De Los Santos Reluya, isang MX3 ambassador. Hi, Doc! Sino si Doc Donald? Doc, ayun! Hi! Teka, nakamute pa ka pa yata, Doc. Nakamute pa. Check natin yung ano mo, yung audio mo. Hindi naman nakamute, Doc. Ayan, sa baba. Sa babang area, sa audio. Ayun. Mamaya po ay hintayin lamang po natin na maayos yung audio ni Doc. At kanina nga po ay dun sa simula po ng ating discussion, this is the perfect time. Ano po, para magsabi nga ni Pastor Chris, simple lang, hindi natin kailangan gawing komplikado. Yung pray na acronym. Let us pause and then reflect and ask. Ano po ang ating Panginoon, and then we yield. Yun po, let's make time. Naintindihan po natin, this is also our time na magbakasyon, makasama po ang ating mga mahal sa buhay, makauwi po ng ating mga probinsya. Yung iba naman po, nag-out of the country or out of town with the entire family. At least man lamang po doon ay sama-sama po tayong may ilaan sa ating Panginoon para po tayo'y mag-reflect. Ano po, makapagdasal, makapag-reflect, and then makahiling sa Panginoon and to yield. Ito nga po ang sinasabi na this time is the greatest act of love. Dahil ibinigay po ng Panginoon ang nag-iisa niyang anak para po tayo to save us from our wrongdoings, from our sins. Ganoon po niya tayo kamahal. So mag-reflect po tayo. Paano nga ba? Ano ba ang nilalaman ng ating puso? Paano ba natin isinasabuhay ang ibinigay niya sa ating buhay? Nasusundan ba natin yung path na gusto niya para po sa atin? Kanina nga, di ba, napag-usapan natin, hindi madali. Yes, we know, hindi madali. Meron po diyang tayong nagagawang pagkakamali, may mga temptations, and natetest po talaga yung ating faith at relasyon sa Panginoon. But if we continue to strengthen our relationship with Him, mas mababawas at mababawasan po yan, di po ba? Okay, makakasama po natin, andyan na ba si Doc Donald? At maganda pong malaman natin, marinig natin ang kwento ni Doc Donald. Dahil ang sinasabi po, si Doc Donald po ay ang chief medical professionals. Chief po siya ng medical professional staff at head po siya ng Department of Anesthesia sa Diosdado Macapagal Memorial Hospital. Sinasabi po niya ay matagal na po niyang kilala ang Panginoon, pero aminado po siya na humina yung kanang pananampalataya noong naging doktor. Nandiyan na ba? Hi, Doc! Hi, ma'am. Ayun! Hi, Miss Cheryl. Hello, Narinig kamusta na? ka na? Kamusta, Doc? Ayan, medyo napuputol lang ng konti. Pero better, Pero, naayos naman. ayan, naririnig ko na kayo. Ayan, okay, Doc. Kanina po, nabigyan ko na po yung ating mga listeners and viewers, a little background on you na umabot sa punto na, oo, nandoon yung relasyon mo sa Panginoon, pero naging medyo napabayaan noong naging doktor. Unti-unti pong sinubok ng Panginoon ang inyong pananampalataya habang nag-aaral ng medisina. Bigyan nyo nga po kami ng kwento, yung inyong journey, naging inyong journey po sa pagdodoktor. Oo, kasi magandang hapon po sa inyo lahat. Nagsimula ito, Miss Cheryl, nung I think mga third year medical prepper na ako noon. So parang sinubok ako ng ating Panginoon na i-try natin subukan yung taong ito sa pamamagitan ng pagkakasakit. Nagkasakit ang magulang ko, pero sabay ang pag-aaral ko. So nagkaroon ng kumbaga parang final exam or last year, last ng parang final examination, and then
habang ang magulang ko naman, ang mother ko ay nasa hospital. So admitted din siya na ICU. So pinagdi-decide kami ng doktor if whether ooperahan ba siya or hindi siya ooperahan, samantalang nakapokus ka sa iyong pag-aaral. So parang noon, parang iniisip ko na paano ko kayang pagsabayin yon. Kumbaga, uuwi ako na naiisip ko yung magulang ko na naka-admit sa hospital, pero ang aking trabaho ay nag-aalaga ng ibang pasyente. So parang ang bigat-bigat sa loob ng sarili ko na nagpapaka-doktor ako sa ibang tao, pero dun sa magulang ko hindi ko nagagawa. Mhm. Kumbaga, yun yung naiisip ko. Kumbaga, nagkakaroon ako ng tanong sa Diyos na bakit parang binibigay yung pagsubok na ganito kung kailang patapos na ako. Ano yung mga importanteng aral na nakuha mo at gusto mong ibahagi sa iba? Kailan? Kasi yun, yung huli mong sinabi, kini-question mo kini-question mo yung sitwasyon, ano? Naka-question Oo. mo ang Panginoon, bakit ganito? Bakit ganitong pagsubok binibigay mo sa akin? Saan ako nagkukulang? Nagkaroon ka ba ng pagkakaroon na nag-pause na, ay, sandali lang, parang ako yata yung nagkukulang sa Panginoon. Kailan yung turning point? Oo, yung kumbaga parang internship na ito or clerkship, during clerkship ko na parang siguro bigyan ko ng konting ano to kasi nakalimutan ko na totally. Hindi ko na kasi nagagawang magsimba, dumaan sa simbahan, sa church kasi yung pinasok kong preposyon mahirap pagsabayin kumbaga. Pero hindi mo pala kailangan nakapokus ka lang dun sa isang Mhm. yeah, sa pinag-aaralan mo. Kailangan may panahon ka rin sa kanya. Mhm. So, pag uwi ko, minsan, tama yung sabi ni Pastor kanina na nagkakaroon tayo ng emptiness, na pag uwi mo parang, ano ba yung kulang ko? Oo. Nasa loob ka, nasa bahay ka, mag-isa ka lang. So, kinausap ko siya. Sabi ko lang na, pagbigyan nyo lang ako, na matapos ko, or kayanin ng magulang ko, or kung hindi man makaya, kayo na po ang magdesisyon para sa kanya. And then tuloy-tuloy ang pagbibigay ng pagsubok. Na diagnose as may cancer, my mom having cancer of lung CA. Mhm. And then sabi ko sa kanya, patagalin niyo lang po kasi malapit na rin akong graduate eh. So at least less than a year tapos na rin ako. Patagalin niyo lang po siya, paakyatin niyo lang po sa stage, sa entablado. Pag nakagraduate na ako, yun na lang po ang hiling ko para sa inyo. Kasi para matapos ko na rin po ito, mapakita ko sa kanya, at least makagraduate lang man lang ako ng medisina, nakita niya ako na napagtapos ng pag-aaral ng medisina. So, nung nagtapos na ako, sa awa ng Diyos, tinupad naman niya yung hiling ko sa kanya na matatapos ka, makakaakyat ka sa entablado, nakaakyat nga ako sa entablado. After mga ilang months, kinuha na niya sa akin yung magulang ko. Mhm. So parang doon na ako na nagising na siguro nga may time na kailangan i-balance mo lang yung pag-aaral, pagtatrabaho at panahon para sa kanya. Mhm. Sabi nga nila, 'di ba, Doc Donald, pag gusto may paraan. Pwede naman. Yeah, oo, totoo yun. Totoo yun, na pag may gusto, may paraan. Pag hindi talaga, ay may maraming dahilan. Maraming So siguro, dahilan. doon lang talaga ako natauhan. Kaya nga, magkakasama tayo, yun lang din yung inaano ko na hinihiling ko na siguro masaya na ngayon yung magulang ko. Nung nagkita na tayo at nag-share ng mga experience natin sa buhay. Siguro, doon ko na rin nare-realize na kailangan balanse lang yung buhay natin. Kailangan magtiwala ka lang sa kanya at ibibigay lahat niya. Magkakasama po kami kasi ni Doc Donald ano po sa ating yung nitong nakaraan lamang po na Holy Land Holy trip Land, ano, yeah. nag-Holy Land trip po kami. And kanya-kanya kaming experience and na-appreciate ko yun, Doc Donald, kasi kami po isang bus lamang. So we were around, lang tayo, Doc Donald,
Mga 30, Mga 40? 43 yata tayo, Ayan, mga nasa 43. 40 Yeah. something. So, every day we would wake up before po kami mag-ikot sa Israel, ay may isang oras, minsan lumalagpas pa po kami ng sharing ng service with Pastor Joby, Soriano. And doon mas ma-appreciate mo talaga eh. Hindi pwedeng, Doc Donald, hindi pwedeng dasal lang eh. Kailangan Hindi talaga pwede, kasi kilalanin mo yung Panginoon at magsimula ka ng relasyon sa Kanya. Oo, doon lang din ako naka-experience ng travel na, alam mo yon, kailangan natin magbigay sa kanya ng kahit isang oras man lang, from gigising tayo ng maaga, around 7, tapos aalis na tayo ng hotel natin ng 8, at least araw-araw, sa ilang araw natin, sa more than 10 days yata natin ginagawa yon. Kumaga parang kailangan natin bigyan siya ng panahon eh. Para at least yung lahat ng lahat ng itinerary natin, napupuntahan natin at saka natuturo sa atin yung dapat nating malaman doon sa mga lakad na pupuntahan. So nare-realize ko na tama na kailangan bigyan natin siya ng time, kahit kaya nga siguro meron tayo sa isang linggo na Sunday na kailangan na kung hindi ka man makapunta sa makapagsimba ng linggo, meron namang araw-araw na bago matulog or katulad ng ginagawa natin during our travel, Paggising. na paggising sa umaga, diretso na tayo at nagsishare-share ng ating mga experience sa buhay. Siguro panghuli na lamang po, Doc Donald, ano po ang mensaheng maiiwan po natin sa ating sa mga nakikinig at nanonood po sa atin na sinusubok ang pananampalataya sa Panginoon? Oo, sa lahat ng may mga pinagdadaanan, itawan nyo lang, nakikita ng ibang tao na si Dr. Daki, kung tawagin, is nakatawa, Daki. pero deep inside, meron tayong mga kanya-kanyang dinadala na hindi na natin kailangan sabihin sa mga tao, sa mga iba na pinapakita lang natin na masaya tayo, naka-smile, pero deep inside, meron tayong parang emptiness nga na sinasabi ni Pastor kanina, na nagbigay pa siya ng code na pray, na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema kung hindi natin kakayanin. At pag bumigay tayo sa mga pagsubok ngayon, tayo rin naman ang talo sa mga pagsubok na binibigay niya. Kaya tiwala lang, ilang taon akong nagtiis para muli akong ganito, kumbaga para muli ko ulit makilala or mapatunayan na may pag-asa. Lahat ng pagsubok na binibigay sa atin merong pag-asa. At Huwag lang tama-tama, tayong susuko. nakatutok sa atin, nakikinig o nanonood sa Facebook. Tita Sol, si Tita Sol Seco, hello sa'yo. Hello po. And Tito Ronnie Fernandez, hello po sa inyo. Yung Hello ating po, mga, hello po. oo, Yung ating mga kasamahan. oo, siguro one time, excuse me, kailangan magkita-kita tayo, mag-reunion yung ating group. Oo nga, sana nga matupad dyan. O, Di bale, nandiyan naman si Ma'am Mirna. Siguro darating din ang panahon na magkikita-kita tayo ulit. Katulad nito, minessage lang ako din ng ating kasamahan na si Faith na kung pwede nga daw ako ngayon dahil hindi siya pwede. So sabi ko, Pwede. sige. Kasi from duty naman ako ngayon eh. thank you, Doc Docky. Thank you for making time. Thank you, Ms. Cheryl, and hope to see you again soon. Yes, definitely. Ayan, yan po, si Dr. Docky, kung tawagin namin, si Doc Donald de los Santos Reluya. Good afternoon po sa inyo. O mga kapatid, sali po kayo sa ating discussion, habol po kayo, mag-post lamang po kayo ng inyong mensahe, huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita, Sagot Tayo ni God.